Now, the problem is, ang NGCP palaging delayed. Yun eh. Do you agree with me, Attorney Mr. Marasigan, na dapat hindi nagkakaroon ng delay? Kasi we're talking about electricity, which is very, very important para sa buhay ng tao. Of the industry, given the nature of our electric power industry in the Philippines. I hope the Department of Energy, Mr. Chairman, would look into this with the view to, as the Chairman said, giving them more teeth and mas maraming kamao, hindi lang dalawa, to fight for the people in case they are placed at a disadvantage, given, again, the natural monopolistic tendencies of the three players in the electric power industry. Thank you, Mr. Chairman. Sorry for the lengthy... Okay, Mr. Chair, Senator Cheese, ito yung pananaw ko, para maging fair din tayo, may pagkukulang din yung PCPC. Okay, kasi hindi nila ginawa yung tamang maintenance. Dapat na-foresee nila, dapat minimaintain nyo na maayos yung inyong mga kagamitan. Okay? Para sa sasakyan yan merong regular maintenance, tapos dapat merong continuous monitoring kung kailan dapat palitan ang mga gamit doon, yung mga mahalagang gamit, mga pyesa and all. On the other hand, nandiyan yung NGCP na para pag nangyari yung tripping, dahil halimbawa hindi na foresee yung tamang maintenance, that should be the job of the NGCP na mag-provide ng ancillary. Tama? You follow me so far? Now, the problem is, ang NGCP palaging delayed. Yun eh. Hindi niya nami-meet yung required na nakalagay sa kontrata na tapusin yung project sa interconnection. It boils down to NGCP not doing their job. Palaging delayed. Assistant Secretary Marasigan, ilan na mga delayed projects ng NGCP? There are more than 60 projects that are delayed. 60 projects. Well, on the Mr. Chair, the most significant are the major interconnection projects. Mr. Marasigan, isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema sa brownout at kung bakit hindi agad nakakapag-deliver ng ancillary ang NGCP dahil dun sa kanilang mga delayed projects na sinabi mo umabot na sa 60. Am I right? Tama po, Mr. Chair. One solution to address yung energy sufficiency natin is not only in terms of power supply but also in terms of transmission and interconnectivity. Na dapat trabaho ng NGCP yun. Yes po. At ano ang reason kung bakit palaging delayed ang NGCP ang binibigyan na dahilan? Marami pong nagiging dahilan, pero nagbibigay po ng assistance sa Department of Energy, particularly po kung mga issue ay pertaining to permitting, clearances, and even right. So in other words, hindi naman nagkulang ang ahensya nating mga gobyerno tulad ng DOE, ERC, na para ibigay yung mga kailangan nilang mga documentation para magawa nila yung trabaho. Pero despite that, hindi pa rin nila gagawa. Am I right? Tama po, pero ang main man po namin yan ay si Yusek Sharon kasi on the ground na po yung ginagawa nilang yung collaboration. Yusek Sharon, so ano ang binibigay na dahilan ng NGCP palagi dahilan doon sa kanilang mga delayed projects na umabot na nga ng 60, sabi ni Assistant Secretary Marasigan, at dekada na. Yes, sir. Ang usual kasi dati, sir, na reason is the permits from the LGUs and the agencies. So anong dahilan kung madali palang kausap ang LGU at nandiyan kayo full support sa NGCP doon sa mga requirements as documentation, bakit pa rin sila delay? Kasi po, sir, right away, permitting, tapos i-construct nyo. So, ang construction yung problem, natutulungan nyo na sir. sila sa right of way, natutulungan nyo sa pre-meeting. And I'm sure marami sa mga taga-LGU, very cooperative yan dahil alam naman nila, makakatulong naman sa kanilang mga constituents na magkaroon ng maayos na electricity. So, bakit nadidelay pa rin yung Yes NGCP? po, Chair. It's
actually construction, yung mga engineer tsaka yung mga construction At talaga bakit nila. hindi sila, marami Yun naman po silang yung- pera, may budget sila, trabaho nila. Bakit hindi pa rin sila nakapag-construct na sa tamang oras? Yan po ay internal na problema ng dapat hindi na excuse para sa atin yan po. Tama. Meron pang ilang-ilang. Pero do you agree with me, Attorney Mr. Marasigan, na dapat hindi nagkakaroon ng delay? Kasi we're talking about electricity, which is very, very important para sa buhay ng tao. Dapat zero delay. Hanggat maaari po, Mr. Chair, yes, dapat walang delay. Ano ang tolerable delay? Sige nga, di ba zero? Pero di ba bago sila magbigay ng commitment sa inyo tungkol sa date na makukomplete yung project, dapat gumagawa sila ng feasibility study na po-foresee sana Yes, nila kung ano yung mga magiging balakid doon sa mga proyekto nila na para ma-delay. Di ba? Yes, po. Nagagawa sana nilang paraan. So, ibig sabihin, hindi nila alam ginagawa nila. Pabaya talaga sila. Ibig sabihin, tama lang doon sa the last hearing natin, lumitaw, na concern sila more on sa pagtago ng dividendo na umabot sa up to 90% at 10% lamang ang nire-invest nila capitalization para sa mga kagamitan. Yan ang dahilan ng mga delays. Kasi kung sana hindi na naisip yung salapi na para mapunta halos lang sa dividendo at kinonsider nila na kailangan malaking porsyento doon sa kinikita nila ay nire-invest nila sa mga kagamitan, hindi sana nagkaroon ng mga delays. Do you agree? Ang sa amin pong nakikita, ang delay. Thank you.